ng Diyos. Sa katotohanan, ang Islam ay hindi ang siyang nagpakilala ng marangal na pananamit na ito, ngunit ito ang itinuturo sa relihiyon ng Diyos. Ito ay katulad ng pananamit sa mga paglalarawan kay Birheng Maria. Sa kasamang palad, ang pananamit na tulad ni Birheng Maria ng mga babaeng Muslim ay kinikilala na ngayon na isa sa mga tanda ng extremism o pagmamalabis sa relihiyon ng mga Muslim. Ang pananamit ay isa lamang sa mga aspeto ng kumpletong hijab dahil ito ay damit na pantakip lamang sa katawan. Napapaloob din sa hijab ang ugali, asal, pananalita at ang pagkilos sa pampublikong lugar. Upang tanggapin ni inuman ang anumang batas o utos, ang tao ay marapat na kumbensado muna sa mga pakinabang sa batas na ito at nagtitiwala sa siyang nag-utos nito. Ang mga Muslim ay naniniwala sa karunungan ng Diyos na ito ay wagas at perpekto at nalalaman niya ang natural na katangian ng kanyang mga nilikha at anumang pinakamainam para sa kanila. Ito ay higit na nalalaman ng Diyos kaysa sa kanila. Kaya ang mananampalataya ay sumusunod sa mga utos ng Diyos sa abot ng kanyang makakaya. Para sa iba, ang usapin tungkol sa pananamit ay maaaring maliit lamang. Ngunit sa Islam, ito ay may moral, panlipunan at legal na kahalagahan. Kapag ang kababaihan ay nagsuot ng Islamikong pananamit, sila ay nag-iingat sa kanilang dangal at reputasyon at ito ay nag-aambag ng malaki tungo sa kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Ang pagiging disente ay isang katangian na hinihiling ng Islam na taglayin ng kalalakihan at kababaihan, hindi lamang para sa proteksyon ng kababaihan, bagkus ay para rin sa espiritual na pagiging matuwid ng kalalakihan. Kung titingnan ang kawalang pakundangang pagdating sa mga relasyong sexual sa maraming bahagi ng mundo, ang pangangailangan para sa disenteng pananamit at pagkilos sa kalalakihan at kababaihan ay nagiging malinaw. Ngunit tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae sa kanilang natural na mga katangian, ay mas tinatakpan ng kababaihan ang kanilang katawan kaysa sa kalalakihan tulad ng makikita sa kanilang paraan ng pananamit. Ang Islam ay walang nakatakdang estilo ng damit o uri ng tela na dapat gamitin. Ngunit ito ay marapat na may sapat na lapad at kapal upang hindi makita ang hugis ng katawan o kulay ng balat na nagsusuot. Ang kababaihan ay may responsibilidad na gawing maganda ang kanilang mga tahanan at komportable, at ang Islam ay naghihimok sa kababaihan na magpaganda para sa kanilang mga asawa at maari silang makita ng kanilang mga malalapit na kamag-anak ng hindi naglalantad ng kanilang mga pisikal na katawan o mga alahas sa publiko. Ang kababaihang Muslim na nagtatakip ng kanilang mga sarili ay hindi nagrereklamo na ito ay hindi praktikal o kaya ay sagabal sa kanilang mga gawain sa iba't ibang larangan ng buhay. Madalas ay nakalilimutan na ang makabagong paraan ng pananamit na kanluranin ay isang bagay na ngayon lamang na uso. Ngunit kung titingnan natin ang pananamit nila noon ay makikita rin natin na ito ay mahaba, maluwag at disente na tulad din ng pananamit ng kababaihang Muslim. Ang mga nagtatrabaho at aktibong kababaihan sa mga kanluraning bansa noon ay hindi naiistorbo ng kanilang mahahabang mga damit at mga balot sa ulo. Ang pagtatakip sa ulo at katawan ng kababaihan ay hindi lohikal na batayan para sa masabi na ang kababaihan ay mas mababa ang estado kaysa sa kalalakihan. Mas marapat pang ang pagbintangan ng pananamantala sa kababaihan ang anumang lipunan na nagpapahintulot sa pornografiya at pagiging hubad ng kababaihan sa publiko kaysa sa lipunang Islamiko na nag-uutos na maging disente ang tao. Isang kabalintunaan ng kalayaan na ibinibigay doon sa mga nakahubad sa publiko ay hindi ibinibigay sa mga nais na manamit ng disente dahil ito ay obligasyon sa kanilang relihiyon na hindi maaring iwan. Ang Islam ay nagtuturo na ang kababaihan ay pahalagahan sa kanilang talino, opinyon, kakayanan, gawa at mga panloob na katangian kaysa sa kanilang pisikal na mga hitsura. Ang isang babaeng Muslim na nagtatakip ng kanyang katawan ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa kanyang sarili at pagkakakilanlan, na siya ay may dangal at karapat-dapat sa paggalang at pagpapahalaga at nagmamalaki sa kanyang pagiging Muslim. Sino mang nakakita sa kanya na nananamit ng disente at kumikilos ng disente ay makababatid na siya ay hindi naghahanap ng magiging kasintahan at walang interes sa sino mang mananamantala sa kanya. Ipinapakita niya na siya ay matuwid na babae at hindi karapat-dapat sa labis na pagpansin ng kalalakihan sa kanyang sexualidad o anumang uri ng hindi marapat na pakikihalubilo sa mga lalaki.
Ang kababaihang Muslim ay tumatanaw sa kanilang pananamit bilang isang bagay na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa sila ay tratutin ng seryoso at may paggalang at hindi bilang mga bagay na sexual lamang tulad ng trato sa mga kababaihang